Magandang araw guys. Ayan, kung makikita ninyo, nandito kami ngayon sa Kaingin. Dito sa part ito guys ng Antipolo. Medyo liblib na part na ito ng Antipolo. Mayroon kasi kaming kakilalang katutubong dumagat. Dito sila nakatira at nagkaroon sila ng kaingin dito guys. Kaya sinabi sa amin ni Ate Juby, yung nakaputi guys, na siya kung gusto namin sumama at para makita din namin yung lugar. At ayan nga, sumama kami dito at nag-i-enjoy naman kami. Kahit medyo tricky talaga yung dinadaanan namin pababa dito guys, pero pagdating naman dito sa baba, ang ganda talaga ng paligid at napakaraming gulay na pwede naming madala. At ayan na nga, ayan, ang harbat na nga kami dyan. Kung nakikita ninyo, nanguha na kami ng mga tanim. Mayroon silang mga tanlad dyan, mayroon din silang mga sibuyas dahon dyan guys, at mga sibuyas na naglalaman. Mayroon din silang mga tanim na mga bawang, mayroon din silang mga tanim na kamote. Kaso nga lang hindi na kami kumuha dahil nga sa bigat din naman ang dadalhin namin paakyat mamaya, kasi nga medyo tricky ang paakyat, parang magha-hiking ka talaga. So dahil nga sa hindi naman tayo sanay sa pag-akyat na mula nung napunta tayo dito sa syudad, hindi na tayo sanay sa paglalakad, kaya medyo mahirap din talaga mag hiking. Kaya kung tutusin, hiking na talaga ang pinagdaanan namin pa uwi dito. Tsaka yan guys, kung makikita ninyo, nangunguha kami ng ubod ng saging, kasi sa aming probinsya sa Iloilo ay napakasarap nito guys, ihalo sa nitib na manok at saka sa kadyos, dahil nga kompletos ricados na nga dito sa Kaingin guys. Mayroon na silang kadyos, mayroon din silang saging at saka manok na nitib kaming naharbat. Kaya yun, ayan, kung makikita ninyo, nangunguha na kami ng mga obod ng saging dyan, dahil napakahirap nga. Yan, pinagtutulungan namin ni Ate Juby yan kung paano namin uubadan. At yan, pagkatapos namin nanguha ng, ayan, may bit ako na inahing manok dyan, kasi sabi, naalala ko ang sinabi kasi ng nanay ko dati, mas masarap ang inahing manok, mas lalo na pag nangingitlog. Syempre mamimili tayo dyan guys, para akala mo kami ang may-ari ng Kaingin dyan. At pagkatapos nanguha nga kami dyan ng kadyos, at halos nakakuha kami ng 4 na kilong kadyos dyan, at napakadami. At syempre may bibigyan din tayo pag uwi natin dyan mamaya. Ayan, kung makikita ninyo. At yan nga guys, may nadaanan din kami dyan na alumpiran. Hindi yan alam ng iba, kasi bihira lang talaga yan dito bihira ang kumakain ng mga taga dito, pero sa amin sa probinsya ay ito ay hinahalo namin, parang kumbaga yan ang ginagawa naming sampalok, pampaasi. Masarap kasi ang dahon nito guys, lalo na sa mga local na delicacy sa Ilonggo. Yan, mga Ilonggo lang ang nakakaalam kung paano yan lulutuin dyan. Ayan, habang kahit na napapagod na ako dyan sa pag-aakyat guys, hindi ko pa rin mabibitawan ang manok, syempre, kasi paborito nating lulutuin yan mamaya. At ito na nga, pagpapaakyat na nga namin dito, ito na ang problema, dahil slope ng daan. Kaya ayun, mabuti iisa lang ang dala ko dyan, manok lang talaga ang dala ko dyan guys, pero halos himatayin ako pag akyat dyan, at halos bawat 5 hakbang ay magpapahinga kami. Natakot nga dyan si Ate Joby sa akin, kasi akala niya ay aatakihin ako sa puso, dahil nga sa sobrang hindi ko na halos may hakbang yung mga paa ko guys, dahil nga sa sobrang pagod. At yan nga, sa akala ko nga kulang ako talaga sa potassium, kaya ayun, naglulupasay na ako dyan sa daan. Kung makikita ninyo guys, naiisip ko na lang kung may dadaang kabayo ay magrenta na lang ako ng kabayo para maihatid na lang ako sa baba, dahil nga sa sobrang pagod. Kaso nga lang, wala kang choice, at 3 lang din naman kami. Hindi naman ako kayang buhati ng 2 na ito. Diyos ko Lord, first time ko makaranas na halos mahigit yung hininga ko pag akyat dito sa bundok na to guys. Ayan, siguro dahil nga nagkakaedad na tayo ay mahirap, dapat piliin na rin natin yung mga lugar na ating pupuntahan, kasi minsan unexpected na sobrang hirap pala. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya mahirap guys, kaso lang medyo pataas talagang yung hininga mo talagang napakaano na, parang nahihirapan ka ng huminga, dahil nga nauubusan ka na ng oxygen, dahil nga siguro may edad na rin tayo. Ayan, kaya ay naglulupasay ako every 10 na hakbang, at mabuti na nga yan guys, nakaabot ako dyan sa may bukal. At ayan, sasandok ako dyan ng tubig galing sa bukal guys, para mahimasmasan ako. At dyan mismo sa itaas ng bukal na yan guys ay patag na pababa, kaya ayun, hanggang pagdating dyan ay wala ng problema, dahil nga patag na ang aming dadaanan at hindi na masyadong masukal dyan.
At grabe yung inom ko nga dyan guys. Uminom kami dyan ni RR sa tubig na yan. Napakatamis ng tubig na yan guys. Hindi namin alam, siguro dahil sa sobrang mo rin talagang uhaw. Kaya ayan, pakiramdam mo talaga na-refresh ka nung makainom, nung makarating kami dyan sa Bukal. At ayan na nga, nakauwi na nga kami dyan guys. At ayan na ang aming mga dala-dala. Worth it ang aming mga dala-dala dyan. Halos manok lang talaga ang bit-bit ko dyan guys. The rest si Ate Juby na at saka si RR. Isipin mo si RR guys, bit-bit niya yung pakwa na yan, yung ubod ng saging at saka yung ano na yon, yung papaya, kayang-kaya niya pala, samantalang sa akin yan lang yung bit-bit ko, yung manok na yan. Ayan, hanggang dito na lang tong video na to guys. Thank you for watching. Maraming salamat. Bye bye.